Okay, so this is our September 13, Wednesday, daily episode 1735, 1736, and 1737. Late upload lang po tayo sa sobrang busy po natin. Pero maraming salamat ho sa lahat na nagparitual na humabol sa Ghost Month at hanggang sa nagparitual at nag-communicate pa sa ngayon. So, please do support all my videos, follow, like, and share, and bookmark it. Okay? Okay. This is Intuitive Loon. Second card. Squirrel, always be prepared. Lagot tayo dyan. And then, Nobility. Okay, ito ngayon, no? Kasi, di ba, katapusan na ngayon ng Ghost Month. Sa gustong humabol sa ritual, pwede nyo pang paumpisahan yung ritual ngayon hanggang 11:59 ng hating gabi. So, habol na kung gusto nyo. Kasi dito sinasabi ngayon ni Universe, no? Sinasabi dito, yung intuition mo, no? Kung makinig ka sa mga warning sa buhay mo, kailangan mong lagyan ng pagkakataon, panahon, kahit gaano ka kabisi. Lagyan mo ng panahon at dapat laging handa ka at maging eksperto ka sa mga pagsubok na kakaharapin mo, no? Yung mga buhay na ganun. Tapos, kapag ikay ay nasa punto na kaya mo ng lagpasan at nakahanda ka na kung ano man yung mga problema ang dadanasin mo. Kasi mararamdaman mo yan na ay ganitong problema na ito na pagdaanan ko na noon. So, kung nakayanan ko noon, makakayanin ko pa rin ngayon. Hindi man magkapareho yung tagal ng panahon kung paano mo ito na-solve. Pero, darating ka din sa punto na masosolve mo lahat-lahat ng problema. Ang isa pa dyan, no, kapag nararamdaman mo na parang may something, no, may kakaiba, ikonsulta mo agad, no, lalong-lalo na kung parang related ito sa kamalasan, sa kabiguan sa pag-ibig, or related sa negosyo, sa pag-aaral, no, kung ano-ano man, sa health lalong-lalo na. Ngayon, kung dito tayo sa punto na nakahanda nga tayo, no? Mag-solve ng problema. Pero kasi minsan, yung problema natin, may mga problema na yung solusyon pera. May mga problema din na yung solusyon is pagkakasunduan, pagbabate, paghingi ng kapatawaran at pagpapatawad, which takes time. Ganon din sa kalusugan, no? Kung habang bata pa tayo, lamierda dito, lamierda doon, inom dito, inom doon, drugs dito, drugs doon, sigarilyo, alak, 'di ba? Yung puyat ando doon pa. So, kapag kabataan. Tapos kapag nagkasakit ka, yung kawawa is yung magulang mo or yung mga kapatid mo na naghahanap buhay para makabayad ng bills ninyo, school ninyo, makapagbigay ng magandang school supplies at kung ano-ano pa. So, sana sa lahat-lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga anak ngayon, no, ngayong henerasyon, hindi lahat ng kayamanan nagtatagal. Hindi lahat ng magulang kayang kumita ng pera kasi sila mismo masyado nilang inaabuso yung sarili nila para mabigyan kayo ng magandang buhay. So, darating din sila sa punto na nagkakasakit. Kung magkasakit sila, ano ba ang gagawin ninyo kung kayo mismo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mahirap din ang buhay, tapos marami pang binubuhay na anak. Yung minsan, sa magulang pa rin kayo nakahingi ng bigas, ulam. May mga ganong sitwasyon eh. So, di ba papasok sa isipan mo, sana tinapos ko man lang kahit high school. Siguro kahit high school pwede ako magtrabaho sa call center, 'di ba? Kahit high school pwede ako magtrabaho sa department store. Ganun kasi high school grad 'yun eh. Ngayon, kung hindi ka nakapagtapos at hanggang elementarya ka lang, bagsak mo construction worker, waitress, may mga ganun. Depende kasi yun sa kumpanyang papasukan mo. Kasi may mga pre-qualification lahat-lahat sila. So, kung ayaw mo
na maranasan ito, kailangan sa umpisa pa lang, no, makinig ka na. Tapos maging handa ka dahil may panahon na darating na ikaw na lang mag-isa. Wala kang asawa, wala kang anak, wala kang magulang, wala kang kapatid. May mga taong ganyan, no? Kahit hindi nyo aminin, may mga taong ganyan na dadating talaga sa panahong mag-isa na lang sila at walang tutulong sa kanila, walang kaibigan. So alam nyo kung ano gagawin nyo para lahat-lahat malagpasan nyo kahit mag-isa kayo. Maging humble ka at maging noble ka sa buhay mo. Kasi yung pagiging noble is hindi naman ito kahirapan eh. Yung pagtanggap mo sa sarili mong kakayanan, pagtanggap mo sa sarili mong kahinaan. Ito yun, no? Hindi mo kailangang magpanggap na malakas ka kahit hindi na. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Pero yung totoo pala, pride na lang pinapairal mo. Ego na lang yung pinapairal mo. Pero deep inside, pag ikaw na lang mag-isa, umiiyak ka, no, nanghihinayang ka, nagsisisi ka sa mga maling desisyon na gawa mo sa buhay. Tapos kahit magsisi ka, uli na ang lahat kasi wala ka ng magulang, tinalikuran ka na ng mga kapatid mo, pinabayaan ka na ng mga kaibigan mo. Minsan, pati asawa mo wala nang gana sa'yo dahil sa ugali mo. Itong sinasabi dito, ang punto is ugali. Kasi, kahit saan ka mapunta at mapadpad, kung mabuti at maganda ugali mo, yayakapin at tatanggapin ka ng mga tao kahit baguhan ka. Pero kung hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong umamin sa sarili mong pagkakamali sa buhay, at hindi mo tinatanggap yung mga kabiguan mo mismo sa sarili, mahihirapan kang mag-move on, mahihirapan kang abutin lahat-lahat ng mga pangarap mo sa buhay dahil andoon nakaharang yung pride mo, yung ego mo, no? Andoon lahat 'yon. So, wag mong pairalin lahat ng 'yan kasi hindi ka uunlad. Tapos nagsasayang ka ng panahon na imbes na i-enjoy mo yung buhay mo, kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Tapos ikaw, ando doon ka, nakikipagmataasan ka ng pride, pero alam mo nang wala kang ibang solusyon kung di ibaba ang pride mo para matanggap ka uli. Ganun lang. So ngayon, kung ganyan yung buhay natin, magpakatotoo ka. Ganun lang kasimple yon. Humingi ka ng tawad kung kailangan. Patawarin mo sarili mo bago mo patawarin ng iba. At ano pa bang kailangan mong malaman dyan? Kung maliban sa sarili mo, kasi yung paghingi ng tawad sa Diyos, ano yun eh, yung para bang napakalaking problema mo. Kasi ando doon yung pride, ando doon lahat-lahat. So, di ba, mahihirapan ka. Mapapagod ka. So, yung pinaka-the most na pwede mong gawin is sundin mo kung ano man yung tinuturo sa'yo at dinidikta ng puso mo. Dun lang, ganun lang yun kasimple. And then, maging handa ka sa lahat-lahat ng kasi kahit saan ka mapunta, may kalaban ka at may kakampi ka. So, walang pinagkaiba. Kahit ma-love triangle, magkaroon ng boyfriend-girlfriend, live-in, negosyo, pag-aaral, trabaho, employee-employer relationship, government and politics, ganun. So, wala ka talagang mapagsidlan, no? Kahit saan pwede kang maging mabuting tao. Kahit saang banda pwede ka ring maging masama. Depende yun sa taong kasama mo at kasalamuha. Kasi hindi ka naman pwedeng maging huwad kung maganda ang taong nakikitungo. Lalo na kung mabuti ang mga hangarin nila sa'yo at maganda ugali. Kasi tayo, nagkakaroon na naman tayo ng gap sa mga taong masasama ang ugali. Pero maliban doon, likas sa Pilipino ang maawain at matulungin. Special episode.